na kuan. Tapos sinabi ng nung sumigaw yung tropa niya sir na, "Sir, pwede natin palabasin yung mga tao sir kasi gusto nilang umuwi, nag-aalala ng yung pamilya niya." Yun mismo yung sinabi ng lalaki sa akin sir. Yun din yung sinabi sa kanya. Tapos Yung shop yung nagsabi sa inyo? oh sir, yung nagpaalam yung lalaki siguro, yung kung sino nagpag-communicate sa kanya sir. Tapos sabi ng team leader niya, "Sige, palabasin mo, pero sa gilid lang padaanin." Tapos yun na, pinalabas nila sir. Denied. Yung unang punteriya ng kwan sir, ng mga tao, doon papunta sa katedral sir. Yung dalawang yon? Yung kumpulan kasi nung labas sir eh. Yung unang lumabas, magnanay sir, isang babae, tapos isang batang babae. Tapos sabi ng kabats ko, tumakbo man yung dalawa sir, sa gitna ng kalsada. Sabi ng kabats ko, "Ma'am, wag kayong tumakbo kasi baka magpagkamalan." Hindi lang pala dalawang tao na sa taas. Marami sir, sa loob ng kwan sir, yung sa establishment sir, marami yun sir. Parang doon sila naipit lahat sir ba, nung pagpan, pumasok sila lahat doon. Tapos sabi ng kabats ko, meron man tumakbo sir, magnanay, isang babae, tsaka dalawang babae, isang bata, isang matanda, tumakbo. Sabi ng kabats ko, naka-alert naman kami sir. Sabi ng kabats ko, "Huwag kayong tumakbo ma'am kasi baka mapagkamalan ko kayong suicide bomber, mabaril ko kayo. Lakad lang kayo, papunta doon." Tapos tinuruan niya sa daan, dito doon kayo mo dumaan. Tapos lumabas yung kumpulan ng tao, papuntang katedral. Tapos merang isang babae na bumalik sir, doon papunta sa amin. Tapos sabi ng kabats ko, "Ma'am, doon ka sa kabila dumaan." Kasi sa gitna sa kalsada sir, parang naglalakad na kalmado lang. Habang iba tumatakbo na sa katedral, yung isa bumalik kalmado. Parang kalmado. Tapos sinabihan ng kabats ko sir, "Ma'am, tawid ka sa kabilang kalsada, doon ka dumaan." Tumawid lang siya sir. Tapos nakatingin lang siya sa amin. Tapos biglang lumiko papunta sa amin sir. Yun na pala yung bumalik. Oh sir. Yung yung posisyon namin na magkabat sir. Parang sa harapan ko, siya sa likod, tapos yung sap dito nakaupo. Tapos sabi niya, "Doon ka sa kabila dumaan ma'am." Nung ano sana ng kabats ko na pabalikin siya doon. Doon na niya pinasabog sir. Parang pagharang ng kabats ko na di siya mapunta sa amin, doon na siya sumabog. Pag sabi ng kabats ko, "Doon ka sa kabila, huwag kang lapit dito, doon ka sa kabila." Biglang sumabog sir. Yung mga 5 meters lang yun sa amin sir. Yung bomba ito, tapos mga dyan lang sir. Pero nagkatalikuran kami, nagkakuan kami sir ba, parang yung nasa likod ka ng kabats mo. Sa likod ako ng kabats ko sir. Yung sabi nila parang natabunan ako sir. Sabi niya, tapos nakita ko rin sir na yung pagsigaw ng kabats ko na may parang bukol sa katawan sir ba, parang 2-3 nung lumapit na yung babae sir. Napansin din niya. Napansin namin sir, pero huli na sir, pinutok na talaga sir. Tapos yung sabi ko, "Puta, bomba," tapos biglang putok sir. Putok na kaming dalawa. Siya ipipress niya sana sir. Ipipress niya yung akmang ulihin niya sana sir. Doon na pumutok sir. Yung pagkahanan niya sir. Yun sa parang din sir, awa ng Diyos, taka yung sakripisyo din ng kabats ko sir. Talagang naging ng kabats? Talagang patay agad. Patay sir. Yung babae sir, wasak yung katawan. Yung kabats ko sir, wasak din yung dito sir. Dito. Din si Lit Agustin sir. Parang sir ba, parang sa kabayanihan niya sir, sa awa ng Diyos, sa awa din ng Diyos sir, nabuhay ako sir. Tumilapon ako sa bay pader sir. Lumipad man ako sir, papunta dun sa may pader. Tapos parang kala ko sir, patay na ako sir kasi puro itim na yung makita ko sir. Tapos sounds na lang. Tapos biglang gaano kalakas ba? Malakas sir, parang kasi lumipad man ako sir. Tapos si Agustin tumilapon din sir. Recover ng tropa sir. Puro lasog-lasog na yung dito sir. Talagang talaga dito sir. Meron paa niya, kamay. Tapos wasak yung G-string niya sir, yung bandular niya wasak sir. Tapos lakas ng timing man nun sir, yung
nakalaklat yung gamit namin sir. Tapos nauso man dito yung kwan sir, yung lahat ng tropa dapat required may ano talaga sir, may bulletproof vest. Oo. Laking bagay yan. Malaking bagay yung bulletproof vest talaga sir. Tapos may Kevlar, nakalak yung Kevlar ko. Yung important pa yung baril ko nun sir eh. Yung important ko, sumabit sa kamay ko sir. Tapos akala ko patay na ako kasi puro itim na yung makita ko sir. Mga babaeng sumisigaw, mga taong sumisigaw. Tapos masasakyan. Tapos parang yung impact sa tenga sir na yung parang sa loob ng drum, parang nabungol na ako sir. Tapos nakahiga, ganun na ako dun sir. Tapos nakagising ako sir. Nagising ako. Una ko na agad dinampot yung baril ko sir. Hinila ko yung baril ko, yung sling sir. Nagkuhan sa kamay ko. Pumulupot sa kamay ko. Hinila ko yung baril ko. Tapos parang manhid na ako sir ba. Pero hindi ko alam na may tama na ako sir. Bilis din ang pangyari sir. Hinila ko yung baril ko. Parang wala nang lakas yung kamay ko. Kasi may tama na pala ako dito. Dito, dalawang kamay. Mata ay dito. Ilalim ng mata, tenga. Tapos dibdib, splinter, tagiliran. Pako, wasak na sir. Tapos hinila ko yung baril ko. Wala na akong lakas. Tapos tayo sana ako sir. Pag gumanon ako, nung pag ano ko kita ko yung pako sir, wasak na. Tayo na sir. Tapos higa ako ulit, sign of the cross ako. Sabi ko, pag sign of the cross ko, ako sir, nagdasal ako sir, sabi ko. Panginoon, salamat, binuhay mo ako. Buhayin mo na ako, ikaw na bahala sa akin. Sabi ko ganun sir. Tapos biglang tumawag yung team leader ko sir, sa radyo. Tumawag sa radyo, sa ICOM. Tumawag. Tapos sabi niya, Bon, saan kayo Bon? Tumabog na yung kalang bomba. Sabi ng team leader ko. Tapos sabi ko sir, sir, sumabog sir, yung kalawang bomba sir. Sabi niya, saan kayo? Dito sa gasolinahan. Sabi ko sir, gasolinahan, dito kami sa may gasolinahan sir. Tapos hindi pa na nila alam na wounded na ako sir. Wounded na kami, patay na si Agustin. Tapos nagtanong si Agustin, sir, si Late Agustin sir. Si Agustin sir, patay sir, may tama sir. Tinanong ng puruan sir, narang yung bomber. Tapos ikaw, may tama ako sir, sa paa sir. Tapos sabi ng sumagot yung PL ko. Yung PL namin doon, si Lieutenant Agaid. Tsaka si Risky Bill sir, dalawang PL namin doon. Tapos si company commander namin isa sir. Tapos tumawag yung PL namin na si Ragay sir, yung naka-assign sa team namin sir. Yung nagdadala sa team namin sir, tsaka sa team ng Cathedral. Sabi niya, Bon, huwag kang matulog. I-clear lang namin yung daan. Tapos i-recoverin ka namin. Huwag kang matulog. Huwag ka na matulog. Alam niya, nagabi yung tama ko sir eh. Nagabi yung tama ko. Tapos mayroong rescuer na lumapit. Yung kuwan sir. Yung volunteer na rescuer ng Old City. Tapos meron dun kanter na tumabi dun sa akin. Kanter. Tapos sabi ng rescuer na lalaki yung parang lalaki, mga bata pa sir, mga 20 plus. So, sabi lumapit sa akin sir, okay ka lang sir? Sabi niya, okay lang. Sabi niya, antayin lang natin yung mga kasama mo sir, tulungan ka namin mga huwag ka lang matulog sir, antayin natin yung kasama mo. Tapos sinek niya yung ibang doon na tamaan. Tapos bakit ilang kayong tinamaan? Meron doon sa sir, sa harapan namin, yung sa LBC, tinamaan sir. Yung dito, patay din sir, yung nakaupo dito sa tabi namin sir. Patay din yung team leader ng kwan sir, ng SAP. Yung kasama ko patay, magkatabi sila dun sir. Yung tinamaan din yung isa dun sa may, yung palabas na guide sa mga kwan sir, yung kasama niya. Yung SAP din? Yung SAP sir, tinamaan din yun sir. Tapos, yung meron pa dito, may tinamaan dito sa likod namin sir. Tapos yung security guard ng LBC, yung tinamaan sir. Tapos, sabi ng na-check ng kwan, ng volunteer na rescuer. Sabi niya sir, antayin natin yung mga kasama mo sir, tulungan ka namin sir. Huwag ka lang matulog. Tapos dumating yung mga kasama namin sir, si Tornike sana ako sir. Sabi ng rescuer, huwag mo natin galawin yung paa niya, tulungan nyo na lang ako iakyat sa scan, dali natin siya sa hospital kasi pag ginalaw natin yung pinakailaman natin yung paa niya, baka may fracture dyan. Madagdagan nito yung fracture, tulungan nyo ako, dali natin siya sa hospital. Sir, sinakay nila ako sa hospital, sabi ng PL ko sir. Akala ko nun, mamatay ka nun kasi yung pagkuhan, sabi ng mga kasama ko sir ba,
Yun yung naisipan nila na baka hindi na ako mabuhay kasi yung ano nila sa akin sir, yung pag-carry, Mm. parang wala na akong buto sir ba kasi manid yung katawan ko. Talagang warat talaga yung Wala nang buto tapos nagkuhan yung dugo sa pako. Ano yung dugo. Tapos parang na muntik na ako malusbad din sir. Tapos i-advantage lang sir yung MTF natin sir. Malapit lang kasi pagpasok yung napangyarihan sir. Tapos division na yun sir. Papasok sa may airport. Division na yun sir. Malapit lang sir. Tapos yun lang yung advantage nung time na yun sir. Kaya hindi ako nalusbad kasi malapit lang yung sir, hospital. Tapos hindi na ako sa hospital. Talian na yung kuhan ko sir. Yung mga paa ko sir, tinalian na 2 paa kasi para hindi ako malusbad kasi yung dugo sir, nagkuhan na sir. Buti hindi tinornike. Tinurnike doon sir sa hospital kasi na-check mo nila na Putol sana yung paa mo. sabi ng doktor, magalaw mo pa yung kuhan, yung paa mo, yung mga daliri mo sa paa. Sabi ko, magalaw pa man ma'am. Sir, magalaw pa. Sabi niya, wala kang fractured. Wala kang fractured, wag kang malala, tulungan ka namin. Pinagugupit na yung mga mga banduler ko, pinagugupit na yung banduler ko sir, may tama dito, wasak yung isang magasin. Tapos yung vest ko, tapos yung Kevlar ko sir, may tama sa ulo sir, yung splinter dito, pumasok Buti sa hindi loob. rin Sa loob sir, pumasok sir. Tapos yung isa dito talaga sir. Buti hindi tinamaan. buti hindi tumagos sa Kevlar. Sir. Malaki pa man yun sir, yung parang bato na maliit pero yung impact man sir. Mabutas yung ano yun sir, yung ulo mo sir pag yamaan sir kasi yung isa dumikit sa yung dito talaga sir. Yung isa pumasok sa loob sir, yun yung malaki sir. Yun Yung impact niya pag ganun pataas pumasok sa may styro sir. Okay. Yung parang sa support ng Kevlar pumasok dun sa styro. Tapos nagugupit na yung pinakausap ko ng doktor na huwag kang matulog, labanan mo yung antok mo. Kasi masarap na itulog sir ba. Tapos hindi yung pa ako sir, hindi ko na maramdaman sir. So yun, ang bigat naman ng ganun, masabugang ka. Sabugan sir. Tapos yung kabatch ko sir, patay talaga sir. Tumaan dito. Malaki yung tama na sir. Na-fractured sa sir. Tapos dibdib. Dito. Paa. Ako, tama ko. Tagiliran, dibdib. Pero maliliit lang sir. Yung sa katawan. Yung malalaki sir dito. Yung sa paa ko sir. Yung malalaki talaga sir. Kasi kaya yung hindi ko na maramdaman yung paa ko sir. Tapos na ako sir, na-turnike na ako dun sa hospital sir. Pinakausap ako ng doktor sir. Tapos yung last na namatay sir, katabi ko sir. Yung katabi ko yung pinapump na sir. Sabi ko, pumasok din sa isip ko sir na baka ako na yung Baka ikaw na sunod. Baka ako sunod ba? Sabi sir. Tapos tumatawag na yung yung sabi ng doktor sa akin, antayin lang natin yung chopper kasi yung chopper naubos yung chopper na padala dun sa Zamboanga sir kasi naglip ng mga tropa na first priority ng mga tropa na dadalhin sa na hindi na ma-treat ng cancer ng MTF natin sir. Hindi nila kaya. Dinritso na agad sa sir. Dinritso na agad sa Zamboanga sir via airlift sir. Yung nagtulungan na lang yung sir. Yung mga balikatan natin sir. May balikatan din natin sir. Yung isa natin, yung chopper natin, pati yung sir, yung MG50 ng sir, nagamit sir kasi kargahan ng sir, mga respiratory ng sir, papunta ng Zamboanga sir. Tapos yung unang nakabalik, tagal sila nakabalik sir kasi yung una na pinagsasakay dun sir, yung sa first na bombing sir, yung sa last na kami sir, hindi pa sila nakabalik. Mga 1 oras pa sir, mga alas 12 ako nasa Bugan sir. Na airlift ako papuntang Zamboanga sir, mga alas 3 na.
Grabe ng kuwan ng Grabe dugo na mo. yung kwan sir, yung parang yung pulbura sir, parang sinisira na yung kwan ko sir ba. Yung parang nag-ano na yung sakit sa kwan ko sir. Tapos violet na yung pako sir. Buo na yun, violet na yung lahat. Hindi ko na magalaw sa tourniquet. Hindi ko na magalaw, parang namanid na. Nagdating yung chopper, unang nakabalik yung balikatan, yung kano. Tapos dinalan nila ako sa kwan, yung bongga. Sinakay ako sa chopper nila. Tapos kinausap ako ng kano, sabi niya, brother, ibibigyan kita ng gamot para pagdating ng Zamboanga, kalmado ka, tapos kuan, makapahinga ka. Pampatulog na ito, pampakalma. Tapos binigyan, tinurukan ako ng morphine sir. Tulog na agad ako sir, tapos mga nakatatlong gising ako sir. Kasi 2 oras mo yung biyahe ng kuan sir. Nagising ko, injikan niya ako ulit para tapos nung pagbaba namin ng chopper, sabi niya, brother, bibigyan kita ulit ng gamot kasi ioperahan ka doon pagdating doon para na ikaw magkuhan. Pagdating ko sa Zamboanga sir, interview na ako ng mga doktor sir. Tapos kalmado ako ng kuhan sir, kalmado ako kasi may nakamorphine na bigyan ako ng morphine sir. Kalmado ako nakipag-usap sa mga doktor. Sabi ng doktor, kasi bukas na lang natin siya operahan kasi conscious pa man siya. Sabi niya, i-ano nyo lang, i-first aid nyo lang muna. Tapos, yung timing yung doktor ko, sir, yung classmate ng kwan, sir, kaibigan ng pinsan ng mama ko, sir. Tapos, yung nagtanong muna ko, sir, kung may kinakilala. Kasi alam ko man dati, sir, na nasign siya ng paso, sir, dyan sa Malagutay, sir. Tapos nagtanong ako doon. Tapos yung napagtanungan ko, sir, na doktor, classmate niya pala, sir. Tapos nawagan niya. Dok, yung dito si si Private Carbon, na tinamaan sa kwan. Yung pinsan ng mama ko, sir, nandito na pala sa ulo, sir. Sama na sila pala dun sa may recovery ng mga bangkay dun, sir. Sama yung XO dati ng paso dun, sir. Kasama na pala siya dun sa nag-recover ng mga bangkay, sir. Tapos, tinawagan ng doktor. Sabi niya, Dok, yung dito si Private Carbon, kakilala ka daw niya. Sabi niya, pamangkin ko yan. Tapos, sabi niya, sige, kausapin ko. Tapos, pinagsabihan niya, nagpintuan kami, sir. Tapos, sabi ko sa kanya, sir, sir, kung tanong si mama, sabihan mo na okay na ako, nasa ospital na ako. Sabi ko, walang ibang kukontakin yun. Ikaw lang yan. Ikaw lang kasi alam niya nandito ka. Sabi ko sa pinsan ng mama ko, sir. Tapos sabi niya, okay ka lang? Okay lang. Sabi niya, sige lang, part ng trabaho natin yun. Madami ka pang madadaanan na ganyan. Bata ka pa. Importante, buhay ka ngayon. Okay ka na. Sabi niya, yung classmate ko na lang bahala sa'yo dyan. Sabi na, Dok, ako na bahala sa pamangkin mo. Yun parang yung first contact ko sa pamilya ko, sir, na mabigyan sila ng idea na okay na ako, sir. Yung pinsan na lang ng mama ko nagkuhan sa kanila na pinagalitan pa si mama kasi hindi siya satisfied na okay na ako. Kasi alam nila sa balita, puro patay yung isa ko. Tapos yung first na balita, sir, pulse report po, sir, yung nakarating sa bahay, patay talaga ako, sir. Yung first na pulse report, sir, patay talaga ako, sir. Yung unang balita sa bahay, patay talaga ako. Kaya nung nagkaano ako ng time na makikontak sa kanila, nakikontak talaga ako, sir, para naisip na maano yung ano nila na okay na ako. Sabi ng doktor, sir, sabi niya, bukas lang natin operahan, si conscious man siya. Tapos, na-cleaning niya yung pa ako, sir. Sabi ng doktor, utang ina. Ngayong gabi natin tutirahin, mamatay itong bata na to. Sabi. Kasi nag-ano na yun, sir, ano na yung pa ako, sir, nag-itim na, sir. Ngayon nung ting gabi sa kuwan, yung operahan kasi mamamatay to. Tapos inantay lang, sir, na bumaba yung kuwan ko, sir, yung tama ng morphine, sir. Nakatulog na ako, sir. Pagising ko, doon ako inoperahan, sir. Inoperahan ako ng general anesthesia, sir. Pinagtatanggal yung mga laman. Tapos after mga 1 hour, sir, na operahan ako, nakatulog ako. Tapos di pa natapos yung operasyon ko, sir. Nakagising ako. Tapos parang nagkiramdam lang ako, sir, ba? Tapos kinano yung paa ko, pinagtatanggal yung kuwan. Tapos na yung mga doktor, sir.
parang gumagalaw yung pa ko pag kinaano nila, sir. Mm. Tapos nakita na gising na pala ako, sir. Gising ka na pala. Sabi niya, sige lang, malapit na to, antayin mo na lang, na, di man, wala kang nararamdaman, wala man, sir. Parang mangilolong, sir ba? Tapos, parang kulang sa gamot din, sir. Dinala na ako ng Biluna, sir. Doon ako nagtagal sa Biluna, sir. Doon ako nagtagal sa Biluna. Tapos, parang takot na takot pa. Parang lumural ako na yung sabi kong dalhin ako ng Biluna, sir. Kasi, pag yung mindset nung pumasok sa isip ko, sir, na baka putulin yung paa ko, sir, ba? Sabi, buti yung mga mababait din yung mga nurse natin sa Sambonga, sir, sa Wisling ko. Kinakausap ko palagi. Sabi, sir, huwag kang alala. Dadalhin ka lang doon kasi kulang kami sa gamot. Doon lahat ng doktor, lahat ng espesyalista na doktor nandun sa Biluna, sabi niya. Para matreat ka doon ng maayos, yung gamot mo kompleto doon. Dito kasi sabi nga magbili pa tayo sa labas, tapos doon kasi mabantayan ka ng maayos doon, magamot ka ng maayos doon kasi lahat ng espesyalista natin nandun pa. Kung magka-problema tayo dito, mag-request pa tayo ng doktor sa labas or dalhin ka pa sa labas, doon na lang. Hindi dalhin ka nun. Huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ng mga doktor. Tapos, may sinibantarte na ako, sir, papunta ng Biluna, sir. Inatid man ako ng doktor ko, sir, papunta ng Biluna, sir. Inatid nila ako dun sa Biluna, sir. Tapos sinundo na lang ako ng doon, sir, ng taga Biluna, sir, sa Villamor Airbase, sir. Dinala ako. Doon ako nagtagal, sir. Tapos nalipat, mga 7 months ako sa Biluna, sir. Recovery. 4 months ko, sir. Talaga ako, sir, inutil talaga, sir. Parang hindi talaga ako makatayo, sir. Kahit yung tayo ko, sir. Tapos naiyaman ako, sir, kay parang yung parang nagpabibi na ako doon. Pinipilit ko talaga pumunta ng CR, sir. Ginaguide lang ako ng nurse doon na pupunta sa CR. Di ko gusto sir, magpupo doon sa sir, kasi maiya ako mga sir, yung parang binibibi na ako ng masyado, sir. Kaya kung gusto ko talaga mag-CR, sir, punta talaga ako ng CR, sir, kahit masakit yung pa ko, sir, dumudugo lang. Sabi ng doktor, tibay mo. Sabi ng doktor, idol talaga kita. Sabi niya, kahit yung sitwasyon mo, grabe yung pride mo ba na Sabi niya, kung magdumi ka dyan, linisan ka lang namin. Kami yung bahala, sir. Sabi niya, huwag lang, umiyak. Sabi niya, hindi lang. Magdugo yung pa mo, sabihan mo ako para malinisan natin. Yun na, sir. Mga 4 months, naka-recover na ako, sir. Napipipi na ako, sir. Tapos, nagustuhan ko nang umuwi, sir, kahit na mayroon pa akong, sir, may sugat. Nagpaalam ako sa Biluna, sir, na kung pwede umuwi ako ng December, gusto kong umuwi, sir. Nagpaalam ko doon. Tapos, sabi ng Biluna, wag ka muna umuwi. Ano bang sabi ng doktor ko, ano bang binabadali mo doon? Dito ka muna, recover ka muna dito, trabaho naman. Tapos, meron isa doon time, sir, parang natanong ako ni Wismin kong commander, sir, nung pag-award sa akin, sir. Sabi niya, babalik ka pa? Anong plano mo? Balik ka? Balik pa ako, sir. Hindi ko pa nabigyan ng stress yung pagkamatay ng kabatch ko, sir. Sabi niya, putang ina, sabi ni Sir Binluan. Putang ina, ilunggo ko talaga, tika. Kasi bumalik ka talaga dito. Bumalik talaga ako dito, sir. Tapos 2021, naka-recover na ako, sir. Bumalik talaga ako dito, sir. Maraming offer sa akin, sir. Yung pamilya ko, sir, hindi na ako pabalikin. Gusto nila mag-aral na ulit ako. Kasi nagsundalo ako, sir. Hindi gusto ng pamilya ko, sir. Magsundalo ako, sir. Ganun. 3 months in training ako, sir. Nag-maneuver ako magka-cellphone. Tinawagan ako na pinagagawa mo sa buhay mo. Umuwi ka dito. Dadalhin kita sa sa ibang bansa. Umuwi ka dito. Pag-aralin kita. Kung ano gusto mo patuloy sa pag-aaral. Sabi ko, mindset ka na talaga yung magsundalo ng dati. Yung nawundid ako, yun pa rin yung sagot ko sa kanila. Bakit ako nawundid na ako? Ngayon pa ako magtitigil ng sundalo, nawundid na ako. Pero, sabi ng mama ko dati, sir, nasa abroad man, sir.
inoperan ako ng boss niya na kuan. Doon na ako pag-aralin, doon na rin ako magtrabaho. Gusto mo dito ka sa akin, personal driver. Gusto mo mag-aral, pag-aralin kita dito. Sabi ko, kasi parang sa impact ng nangyari sa akin nung time na yun, sir. Parang gusto pa magkuan ba, yung bigyan ko pa ng justisya yung kabatch ko, sir. Parang gripings pa ako nun, sir, na makakuan, sir. Pero later on, sir, madami naman tayong mga score ng tropa, sir. Parang wala na kuan. May naundid na tropa ng 3rd SRB. Sabi ng tropa ng 3rd SRB sa akin, naundid na sa kamay, sir. Nag-abot kami dun sa may Biluna, sir. Sabi niya, okay lang yan to, na pagkiganti na natin yung kabats mo, namatayan mo yung abosayap na time na yun, sir, sa encounter nila. Pero naundid sa dun, sir. Okay na yan, nakapagkiganti na tayo, kahit ilan lang, sabi ng ranger, sir. Taga-ranger, sir. Taga-3rd SRB. Tapos, parang later on, parang naano na din ako, sir. Tapos, meron yung impact kasi sa akin, sir, nung time, sir, mga first to second, mga 1 month o 2nd month, sir. Di ako makatulog ng maayos, sir. Kada higa ko, sir. Yung pang maalala ko lahat, sir, lalo na pag yung gabi na, sir, yung wala kang nadidinig na iba. Tapos matutulog ka na. Parang nagpa-flashback lahat, sir. Tapos mga later on, sir, wala ang yun, sir. Wala na yung, tapos sabi nga ng doktor, i-undergo sana ako ng psychiatry, sir. Hindi ako pumayag. Kasi yung pinakatulong na nag-recover naman ako, sir, nakatulong na ako mga ayos. Tapos wala walang malala na ano, sir, ba sa psychological matter ko. Wala man. Tapos sabi ko sa doktor, wag na lang, ma'am, kasi nakatulog naman ako ng maayos. Parang ako dun, ka-move. Tapos parang hindi man ako nag-hallucinate, sir, ba? Huwag na yun, ma'am, hindi na ako magkuhan. PT na lang yung sa akin. Pinipiti ako, sir. Yung first na tayo ko, sir, para talagang bata na nag-aaral pang maglakad, sir. Wala talaga lakas yung pa ako. PT ako nang nag-PT, sir. Tapos hanggang nalipat ako ng EG8, sir. Tagal din ako dun sa EG8, sir. 2 months ata ako dun, sir, sa EG8. Sa Biluna, sir, 8 months ako mahalos din, sir. Biluna, sir. Tapos dun na ako nang pinarecover. Tapos naglipat ako ng kwan, sir, ng EG8, sir. Nagpaalam ulit ako dun sa EG8, sir, na uwi ako. Pero hindi pa yun fully, yung piklat ko, sir. Parang meron pang kwan, sir. Yung parang nagbabalat-balat pa, sir. Tapos sabi ng doktor, nung nagpaalam ako umuwi, December, sir, sabi ng doktor, huwag ka muna ngayon umuwi December kasi walang pinapauwi ng December. Yung paalam ko, sir, ulit mga January, sir, hinayagan ako umuwi, sir. Sabi niya, sigurado ka gusto mo na bumalik, kaya na. Pero advice ng doktor nun, sir, yung doon na muna ako magtambay sa Liason, sir. Tapos yung pinauwi na ako, umuwi ako ng probinsya, sir. Nung pagbalik ko, nag-report na ako ng batalyon, sir. Hindi na ako bumalik ng Maynila, sir. Dito na ako bumalik ng batalyon, sir. So anong feeling mo ngayon na nandito ka ulit? Na ilang taon na 5 taon na nakalipas. Anong feeling mo ngayon? Grateful din ako, sir, kasi sa awa ng Diyos, sa kabayanihan ng kabatch ko, bigyan ako ng ikalawang buhay, sir. Bali ngayon, sir, yung dalawa na yung birthday ko, sir. Kasi yung birthday kapanganakan ko talaga, sir, sineselebrate ko. Tapos yung pagka-wounded ko, sineselebrate ko na rin kasi second life ko na yun, sir. Yung second life. Tapos madami ding opportunities na nabigay sa akin yung batalyon, kaya ayoko rin umalis dito, sir. Tapos madami na rin ako experience dito, sir. Dito na ako nagtagal. Dito ako na-wounded. Naano na yung loob ko dito, sir. Sabi ng tito kong gusto mong palipat dito sa 3rd ID, palipat ka na. Ilang opportunities na binigay sa akin, sir, na malipat ako ng sir. Kahit ngayon nung na-interview ako ni Sir Binluan, sir, hindi ako magbalik ng sir. Gusto bakit? Dito. Hindi ka ba natakot na dito? Dito ka na, dito na talaga na halos nawasak ka dito.
Wala. Pero yung takot, sir, andun yun, sir. Pero yung experience, yung samahan dito, sir, tsaka yung opportunities na binigay ng batalyon, sir. Ayaw ko rin sayangin, sir. Mga privilege, mga kwan. Kasi dito na ako na-promote, sir. Promote. Tapos nung galing ko ang wounded, sir, sabi ni CEO, bigyan kita ng ibang trabaho kasi hindi ka na pwede mag-operate. Bawal ka mag-operate, sabi ni CEO. P3 man ako nun, sir. Temporary P3. Tapos sabi ko, sige, sir. Kung bibigyan mo ako ng trabaho, sir, pagsikapan ko na gawin yung trabaho na binigay mo sa akin. Nilagay nila ako ng liaison, sir. Tapos pinay-schooling, na-promote. Hanggang naging corporal na ako, sir. Private pa ako nung wounded, sir. 8 months in service pa lang ako yun, sir. Kaka-report lang namin yun, sir. Nung wounded ako, sir. Wala pang masyadong experience nung na-wounded ako, sir. Parang parang bata pa talaga ako sa servisyo. Dito na ako nung binigyan ng opportunities, mga privilege, yung mga promotion ko, schooling ko dito. Kaya ayaw kong mag-continue. Kaya ngayon, sir, nilagay naman ako ni Iswan, sir, na career management. Yun ang ginagawa ko, sir, mga career ng tropa, sir, promotion. Ako na ngayon sir, mga tulungan na yung ibang tropa na din sa mga papel nila, sir. Kaya ngayon, sir, ako na yung sa career management ng batalyon namin, sir. Salamat, Jake. Salamat, sir. Nangapon.